malayang pagsamba. Salamat sa iyong presensya, Holy Spirit. At patuloy tayong magtaas ng dalangin para sa ating mga kapatid na nagtitake ngayon ng word exam. Nawa ito na maging panahon upang pitasin nila dahil sa matagal na panahon dumadaan na sila ng affliction. Napitasin na nila ang bunga ng lahat ng ito. At kung paano yung araw po ng Friday, sila nanood ng live, taas na kamay. Naku, ayun, dami din pala. Naging speaker po ang ating pastor. At salamat sa Panginoon, nandun yung kagalakan at umattend na po lahat ng mga missionaries. Sali na umuwi sila sa kanilang assignment sa La Union, Nueva Ecija, Batangas. Nandun sila lahat ng araw ng Biyernes. At ang lahat ay nagala, ang lahat ay patuloy na pinunuan. At sabi nga ng sister, dito tayo nag-charge. Muling ibinalik kasi nawala lang naman yun ng pandemic. Nawala lang ng pandemic yung Mount Moriah. Subalit ngayon, kung paano muling ibinalik ng Panginoon, at alam ko, maraming umattend dun nung araw. Yung mga nagnanais pumasa, sina Isa, si Rio nakatin ka dun din, Rio? Nung nagnanais si Rio mabuntis muli, at biglang dalawa agad ang masunod. Sino pa? Maraming umattend dun. Sina Sel, umattend. Take pala. So, sino bang takers natin ngayon? Mga earnings? Si Sel, si Jane, si Jacob. Mami mo ba? Mami mo? Si May, si Sarah, si David. Anim lang? Si Ken. Si Ken. Si Miracle. Okay. Si Miracle. Meron kami nahiwan yung pangalan ni Miracle. Mamaya ko papatutulong. Ngayon ang susi po natin, I can say hello to God every day. Sabihin natin lahat, I can say hello to God. I can say hello to God Every day. Or ang sabi dito, God made you the way you are, then He sent His only Son to make you even better. Sabihin nga natin lahat, to make you even better. Naalala ko yung sabi ni Pastor nung Biyernes ng gabi, yung greatness daw. Kung ikaw ay maganda na, sukdulang ganda pa ang ibibigay. Kung ikaw ay pinagpapala na, sukdulang pa. Kasi eksakto dito, to make you even better. At ang sabi po dito, when God made man, He made him His masterpiece, the crown of His creation. Sabi mo sa iyong katabi, you are God's masterpiece. Lagi ko na itong naisusi, marami ng pagkakataon narinig ko sa Kuya Pipit. Sa Tagalog, isa kang obra maestra. Diba? Naalala ko ba yung pinakita ko dyan na picture? Yung obra maestra ng isang architect, ang bahay, tagilid. Pag tinignan mo sa labas. Pero pag pumasok ka sa loob, okay yung bahay. Yung isa pang obra maestra na pinakita ko dyan, yung cake na napakalaki, ilang layers. So si Romney ba may obra maestra ka? Maestra ka na? Bilang isang manggagawa, wala pa? Wala ka pa masasabi? So far, kaninong bahay ang masasabi mong obra maestra mo? Yung masasabi mo, I'm proud of it. Alin? Sa Pagitan? Kina Echo. Kay Echo. Basilin namin sa inyo kay Echo. So far daw, yun daw ang kanyang obra maestra. So pag sinabing obra maestra, Rom, hindi ka na sabihin nun. Proud ka doon, ipinagmamalaki mo yun, yung gawa mo yun. Ibig bang sabihin, ibinigay mo lahat yung nalalaman mo doon, yung the best mo doon. Kamundo, bago ka magpaalam sa paggawa, meron ka naging obra maestra. Ha? Baka si Isra lang ang iyong obra maestra. Gaganda kasi
kasi, kamagring! Nanood ka ba ng live? Nako po, sikat na sikat ka ng Biyernes. Sayang, hindi ka nanood. Sino ka nanood ulit? Taas ang kamay. Tatatlo lang pala. Kung pinanood niyo yun, sikat na sikat ang Ate Agring. Ang lahi ng Brother Ray. Panoorin niyo mamaya assignment niyo ha. Lahi ng Ate Agring, lahi ng Brother Ray. So ito mga obra maestra. Saan na? Pero sa project, wala kang obra maestra. Angat si Daniel ba yung obra maestra? Pag sinabing obra maestra, sabi nga ni Romy, ibinuhos niya lahat ng kanyang nalalaman. At nang tinignan niya yun, sabi niya, ang ganda. Diba, Romy? Nang tinignan mo yung bahay ni Echok, sinabi mo, ang ganda. So kayo, you are God's masterpiece. Sabihin mo nga ulit sa iyong katabi, you are God's masterpiece. Imagine niyo to. Na-operahan ba ito? Hindi. Pero, o-operahan dapat. Hindi na nagsasalita. Tulog lang. Pero because He is God's masterpiece, kasama na siya sa adult na pinapadala sa Amono. Kasi ang sabi ni Paul, Ate Corina, susunod lang sa Amono, yung mga may kulang na. So masterpiece na to. Sino mag-aakalang hihihip to ng trumpet? Diba? Minsan pa sabihin mo sa iyong katabi, you are God's masterpiece. So kung ang tingin sa iyo ng iyong asawa, ikaw ay manginginom, ikaw ay walang pag-asa, ikaw ay mahina ang ulo, pero sa Panginoon, you are God's masterpiece. Mahal na mahal tayong lahat. Minsan pa sabihin mo sa iyong sarili, I am God's masterpiece. At ang sabi pa dito, the crown of His creation. Ikaw ang putong, ang korona, sa lahat ng nilikha ng Panginoon, langit, lupa, buwan, bituin, mga isda, mga ibon, lahat ng hayop, lahat ng bulaklak, ikaw ang pinakamahalaga. Ikaw at ako. Tama ba mga kapatid? Isang malakas na amen. Malakas na papuri sa ating Panginoon. At sa Friday po, pinakang graduation ko sa lugar po na dun sa part ng North Sagaray, Angat. Ano tayo? Hindi tayo mag-e-NLEX. Dito ulit tayo sa Commonwealth Fairview. After po nun, tsaka tayo Bukawi na and may Kawayan. At sa Friday po, graduation sa lugar na yan. At celebration ng birthday ng ating Pastora Onglet, September 27. Sabi ko nga, Lord, September is the 9th month. Sana yung mga nagtitake ng board exam, ito na yung panahon ng kanilang matagal nilang ipinaglihi. Matagal nilang ipinaglabor. Sana po, Panginoon, dalangin namin na ito na ang panahon ng kanilang pag-aani. Purihin natin ang ating Panginoon. So, minsan ba sabihin natin lahat, I can say hello to God every day. Ang sabi nga nito, in the beginning, God created man in His image. Nilikha niya tayo ayon sa kanyang wangis. So, kailanman hindi kanya tinignan na, naku, itong anak kong ito, pangu ang ilong. Itong anak kong ito, maitim. Hindi ganon. Ang tingin niya sa iyo at sa akin, nilikha niya tayo ayon sa kanyang wangis. The first thing God did was to make man's physical body. Ito yung minuna niya, ang ating katawan. Kaya yung iba, huwag magre-reklamo, Panginoon! Lalo na yung mga babae, bakit hindi ako kasing sexy ng mga Amerikana? No, huwag kayong ano. Kasi you are created by God. Though dumaan ka sa iyong ina, you are perfect in His sight. At ang sabi dito, the material He used was dust. Madalas ko marinig yan kay pastor. Pag bago kang mahiga sa kama ng buko, dahil 1 week walang nakahiga, ang sasabihin ko dyan, pagpagan natin, maalikabok. Ang sasagot niyan sa akin, sa alikabok ako nang galing. Sanay ako sa alikabok.
Ganun yan, lagi kayong babanatan ng mga, alam niyo na, pastor. At ang sabi dito, then he breathed his own breath into the nostrils of physical man, and man became. So ang ating hininga, inhale natin, inhale. Exhale. Diba? I will plant seeds of faith, hope, and love every day. Pag nag-take ka, dapat may ibibigay ka. Kasi pag hindi ka nag-exhale, tigo, hindi ka makakahinga, patay ka. At yung hininga na yan ng buhay na ating ine-enjoy araw-araw, hindi mo nga naman Nanay Ore, sabi ko kay Faith kanina pagdating namin, Faith, kumusta nanay? Nandun. Kumusta ang paa? Manas ba? Ewan ko, hindi ko tinignan. Kaya na magkasalubong kami kanina pa. Ganda ng paa ng nanay. Talagang salamat! Dahil ang bawat araw ng ating buhay ay himala sa ating Panginoon. That's why every day, let us say hello to God. Every day of our lives, purihin natin ang ating Panginoon. At nang dilikha nga tayo, pinorma si Adan. Una, hindi natin alam kung anong inuna. Siguro nagsimula sa ulo, nilagyan ng mata, ng tainga. Katulad sa bata, o yung mga nanay, iyan. Ano daw unang nade-develop sa sense ng isang bata? Yung senses natin, di ba we have 5 senses? Sense of seeing, sense of smelling, sense of hearing. Yun. Yan ang unang nade-develop sa bata. Yung mga nagbubuntis, dapat alam nyo yan. Kaya, sa first month pa lang ng pregnancy nyo, patunugan nyo yan ng mga gospel song. Kung nangangarap kayong maging pastor ang anak nyo, paparinigin mo na ng lahat ng pangangaral ng salita ng Diyos. At pag uuwi din ng tao, ang unang nawawala, yung sense of hearing pa rin. So kahit comatose yan, kahit nakapikit na lang yan, virgin yung bang nakapikit lang sa esek, kinausap mo ng kinausap. Yun. Ganun kahalaga. And faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kahit ka nakapikit, narinig ko kasi yan dun sa patotoo nung nagtitinda ng barbecue. Pumunta kayo dun sa Tatala. Meron dun nagtitinda ng barbecue. Yung mama na yun, sa pagtitinda lang ng barbecue. Nakabili ng sariling bahay, nagkaroon ng 5 cart ng barbecue. At ang sabi niya sa akin, nung ma-aksidente ang asawa niya, sa motor, Pasko yun, na-aksidente, nabagok ang ulo, namaga daw yung mga ugat, at ang naging pasya ng doktor, tanggalan ng isang buto. Kasi pag daw namamaga lahat yan, pag pumutok, magkakaroon ng bleeding at pwede ikamatay. Nung tinanggalan ng isang buto, na-increaser yun. Buwan ang binilang kasi pinaghilong yung pamamaga. Sa loob ng ospital, sabi niya sa akin, hindi yun mananampalataya. Alam mo po rin, kasi parehas kami, may bakery ako noon, nag-sharing kami dahil parehas kami negosyante. Alam mo, ginawa ko lang kay Randy, hindi niya pinaringgan ng mga salita ng Diyos. Ipinarinig ko sa kanya araw-araw yung video ng 2 anak namin. Yung masasayang video, yung kumakanta, tumatawa. At ang sabi daw ng doktor, Mrs., pag ibinalik ko na tong buto na to sa ulo ng asawa mo, hindi ko mapapangako sa iyo, babalik siya sa normal. Pwede siyang mabuhay, pero gulay na siya. Yun ang sabi. At nung ibinalik ang buto dun sa brain, di ko alam kung anong part yun. Alam niyo si Randy, hanggang ngayon, nagtitinda, ang hindi na lang ginagawa. Dati siya yung taga-barbecue eh. Hindi na niya pinagganon. Pero si Randy, namimili pa. Wala yung salita ng Diyos ha. So yung sense of hearing, ang pakikinig at pakikinig, doon nagmumula ang pananampalataya. At pag nagkaroon tayo ng pananampalataya, mula sa ating pagkataong panloob, mabubuhay ang ating pananampalataya, ang ating spirit, at dadaloy
sa ating mga katawan. Patulad ng mami, oh. Nung marinig niya na ipapasok ka, ipapasok siya sa, anong tawag? Sa, sino kasama ko, ha? Holding area. Sabi ng doktor, mami, doon siya sa holding area. Dok, ano po ba yung holding area? Doon po kasi yung may mga problema sa lungs. Kung may sipon ka, may ubo ka, may pneumonia ka, may tubig ka sa baga, doon ka. Nandun yung mga COVID suspect na rin ng mami. Diba? Hearing. Hindi ako papayag. Maura, pag ipinasok niyo ako, tatayo ako ng wheelchair. Iiwanan ko kayo. O ayan. Buhay. Malakas. Nananalangin pa. Purihin natin ang ating Panginoon. Diba? Yun yung kahalagan. Kaya kung araw-araw ang naririnig mo, pagising mo pa lang sa umaga, balita, mga corruption, yung magugulo. Pero minsan dapat updated tayo. Huwag lang yung chismis. Si ganito, si ganyan. Away ng kapitbahay. Una mong pakinggan. Word of God. At sabihin mo pagising mo pa lang ng umaga, hello God. Hello Jesus. Good morning Holy Spirit. Good morning Jesus. Thank you for this day. Thank you for this life. Purihin natin ang ating Panginoon. At nang pinormahan nga, mata, ilong, pababa, katawan, nilagyan ng puso, nilagyan ng baga, nilagyan ng lahat ng large intestine, small intestine, lahat yan. Ang galing ng Panginoon, no? Obra maestra nga eh. Hanggang paa at nang hiningahan ng buhay, pagdilat ni Adan, sinong nakita niya, Anika? Ang Panginoon. So, ang sarap ano? Pagdilat mo ng mata, ang nakita niya, ang kanyang Creator, ang kanyang Savior. At ang sabi nga dito, pagdilat ng mata ni Adan, hello God. At ang sabi ng Panginoon, hello Nan. Hello Marisa. Hello Jason. Isagot mo naman pagdilat mo ng mata sa umaga. Hello God. Hello Jesus. Wag muna Rina. Hello Lalak. Sabi mo muna Lalak. Hello God. Hello Jesus. Hello Holy Spirit. At sigurado ko, ang buong araw mo ay magiging matagumpay. Purihin natin ang ating Panginoon. At merong 3 unique gifts na binigay sa atin ng Panginoon. Nang nilikha niya si Adan, binigyan ng hininga ng buhay, at nagkaroon ng harmony, God and man, naging perfect yun. Parang mag-asawa. Di ba mag-asawa pagising sa umaga, alam namin ang gagawin. Harmony. Pero mag-asawa, di ba, when nagtatapuhan. Pero ang Panginoon at ang Diyos during that time, perfect. At ang sabi dito, the number 1 gift na binigay sa tao, sabihin natin lahat, gift of communication. Gift of communication. Ano ba yung communication sa Tagalog? Ilay. Ha? Hindi nakasagot. Punta tayo sa mas mataas-taas. Miche, ano yung communication? Komunikasyon daw. Pinag-aanog lang. Ano yung komunikasyon? Taas-taas tayo. Virgin. Pakikipag-usap. Diba meron tayong gift of communication? Kaya nga kung nasasabihin natin, hello God. Hello Jesus. Hello Holy Spirit. Maging sa mag-asawa, pag nawala yung communication ng Kang Herbin at ng Ate Amy, ano mangyayari, Ate Amy? Ano ba, hindi na kayo nag-uusap? Ha? Ano mangyayari? Pag wala ng communication, magkakaroon ng chaos. Magkakaroon ng problema. Kaya mapalad din yung mga nag-iibang bansa. Nung panahon ng nanay ko at tatay ko, sa Amono pa kami pumunta para
makitawag sa telepono. Kaya sina Glenn at si Peter, every day, any time of the day. Kasi hindi pwede maputol yung communication. Diba? Maski sa magkaibigan. So, napakalaga yung gift of communication sa magulang at sa anak, sa pastor at sa kanyang nasasakupan. Pag hindi na nakikipag-usap sa amin si Erwin, pag hindi na nakikipag-usap sa amin si Kang Inday, parang lumalayo na. Pag si Lay nakatira sa amin at hindi nakikipag-usap, aakit ng bahay, aalis ng bahay. Ano yun? Nakakalungkot sa may-ari ng bahay, di ba? Nakatira ka doon, tapos biglang aalis, dadating, nakakalungkot. Kaya minsan sinasabi namin kina Jerem, kina Jen Carl, pag naman kayo ay aalis, magpaalam kayo. Gift of communication. So, si brother, anong pangalan nito? Brother R, nagpapaalam na ba kay Mrs.? O, gift of communication, di ba? Kahit i-text na lang, i-chat na lang, pag naputol yun, gift pala yun. Ang communication, regalo. Kaya nga maski pipi, they force themselves to have a communication. Di ba may sign language ang mga pipi? Kasi napakahalaga ng gift of communication. Number 1 pala yun. So, number 1 gift yun. Number 2, gift of endowment of power. Endowment of power, taking dominion. Binigyan tayo ng kapamahalaan. Sabi ng Panginoon kay Adan, pamahalaan mo ang lahat ng aking nilikha. Kaya pagdaan ng kalabaw, sabi ni Abraham, ni Adan, kalabaw. Di na nabago yun. Wala nang pwedeng magbago nun. Pagdaan ng kambing, kambing. Pagdaan ng agila, agila. Hanggang ngayon, yun ang pangalan ng lahat ng hayop. Kasi binigyan tayo ng kapamahalaan. Eh ngayon, sabi nga ng Pastor Boy, naririnig ko madalas ng buhay pa siya, binigyan tayo ng kapamahalaan sa lahat ng mga halaman, sa lahat ng hayop, sa lahat ng nasa sanlibutan. Pero ngayon, ang tao, pinapamahalaan ng halaman. Bakit, Ate Puri? Iba yung marijuana, halaman yun. Iba yung shabu, galing din sa halaman yun. Ngayon, ang tao napapamahalaan ng halaman. Huwag nating pabayaan. Huwag nating hayaan. At ang sabi ni Pastora Sonia, nung araw ng Monday, hindi ko alam kung bakit, pero natuwa ko sa sinabi nito. Ayaw ko na makita na kapag ang isang anak ay isa ng, anong tawag, breadwinner. Kamu daw si Isra ngayon ng breadwinner niyo, tama? Kapag ang isang anak ay nakatapos na, JL. Kapag ang isang anak ay kumikita na, huwag pamahalaan ang magulang. Amen ba? Sabi ni Pastora Sonia, kahit ikaw pa, Isra, JL, ang nagpapakain ngayon sa inyong mga magulang, lalapit pa rin kayo at hihingi kayo ng pahintulot sa lahat ng gagawin niyong hakbang. Kukonsulta pa rin kayo. Yun yung nakita ko kay na pastor. Pumupunta sila sa Nanay Oria. Lahat sila. Nakita ko sa kanila. Nakikipag-usap sila. Kung meron man silang ginawang hakbang, isasabihin pa rin nila yun sa Nanay Oria. Yun yung nakita ko. Kaya sana itong mga susunod na generation, sina Pipay, sina Angel, daan pa rin kayo sa Nanay Maura. Daan pa rin si Erwin sa Tatay Miling. Daan pa rin si Clement sa Kang Inday. Wala nang Kang Ido. Daan pa rin kayo. Hindi ko alam, ba't yun ang mensahe ni Pastora? Sabi niya, ayaw na ayaw ko. Dahil ikaw ay isa ng professional, dahil ikaw na nagpapakain, bumibili ng pangangailangan ng iyong mga magulang, ikaw na ang masusunod. No! Kasi ito nga yung gift of endowment of power.
or give to whom the, anong sabi mo, Pastor, nung Friday? Authority. Sino may authority sa atin? Ang ating mga magulang. So si Isa, kahit kumikita na siya, ang may authority pa rin sa kanya, though si Imbet na, magsasubmit pa rin sa mga magulang. Si Winnie, wala ng nanay, wala ng tatay, pwede ka pa rin mag-submit sa nanay Orla. Kung wala na talaga, go to the elders of the church. At sisiguraduhin ko sa inyo, hindi kayo mapapahama. Hindi kayo magkakamali ng pagpapasya. Purihin natin ang Panginoon. And last, the number 3, the gift of the power of choice. Sabihin nga natin lahat, power of choice. Power of choice. Alam nyo, ito yung pinaka-the best sa tatlong gift. Kasi hindi ka nilikhang robot. Sabihin mo sa iyo katabi, hindi ka nilikhang robot. Hindi ka nilikhang robot. Bakit, Andre? Pag sinabing robot, ano yung robot? Kung yung robot, inimbento siya na nakatimpla lang ng kape, buong araw yan, Jerby, magtitimpla lang ng kape. Halimbawa, cappuccino. Titimplahin niya yung cappuccino. Latte, titimplahin niya yun. Pero, pag sinabi mo maghugas siya ng pinggan, pero tayo, hindi tayo niligang robot. Katulad ni Jackie. Dahil hindi siya robot, napili niya si Clement. Baka may iba ba ng ligaw dyan, di ba Jackie? Maganda si Jackie. Eh dahil may power of choice siya, sabi niya, sino ba dito ang sasagutin ko? At si Clement ang itinibok ng puso niya. Kaya si Clement ang pinili niya. Meron tayong power of choice. Sasan mo ba ako ngayong linggo? O matutulog na lang ako sa bahay? Sasan mo ba ako ngayong linggo? O maglalaba na lang ako? Sasama ba ako sa crusade? Sa September 29? Or dito na lang ako sa bahay? So that's the power of choice. Pero ang piliin natin, makalangit, kabanalan, pawang kabutihan, at yun ang ating Panginoong Jesus. Purihin natin ang ating Panginoon. So yan po yung the 3 unique gifts. Kaya we can say hello to God every day. Everybody, sabihin natin lahat again, hello God. Hello Jesus. Hello Holy Spirit. At maririnig mo, sasabihin niya sa'yo, hello my child. Hello Rachel. Hello Sam. Pag-isip natin sa umaga. Hello God. Hello Jesus. Hello Holy Spirit. At for the last time, sabihin natin lahat, I can say hello to God every day. I can say hello to God every day. Purihin natin ang ating Panginoon. At sa lugar po ng Angat, Bulacan, Binagbag, ibig sabihin, Barangay Binagbag, Angat, Bulacan. May nagtanong na kapatiran, bakit po Binagbag? Dahil daw yun, ang isang term nila ay inatag. Ginawa na ng Binagbag. So, ibig sabihin, yung lugar na yun is either mataas or anong tawag? Bako-bako. At ngayon, papapangyarihin ng Panginoon. Pinapangyari na. Simula nitong tinggong to. Tunay na pinatag niya. Binagbag niya ang lugar ng Binagbag at napakaraming kaluluwa ang nakakilala sa ating Panginoon. Napakaraming kaluluwa ang pinagaling at iniligtas. Purihin natin ang ating Panginoon. Napasok po namin ng elementary, ang grupo ni na Sister Ellie ang high school, at tunay po ang principal bagong-bago. Hala namin ang bait kasi ang sabi, open ako sa lahat. Wala akong tinatanggihan kahit ako'y Katoliko. At ang gawin na lang natin, 4, 5, 6 lang ang ibibigay ko sa inyo. At para wag na kayong mahirapan, dadalhin ko sila sa covered court. Doon, isang salitaan na kayo, 3 to 5 minutes. At mga kami, di na kami ng problema. Isang text lang niya, isang chat niya sa GC ng 4, 5,
babae ng mga bata, at automatic, inilabas ang speaker, inilabas ang microphone, at yun nga, hindi naman mga nag-room to room. Yung sabi nga ni Brother Johnny, Sister, di po kami napagod. Kasi hindi kami nagbahay-bahay. Yun naman, di kami nag-room to room. Kasi nga pag-room to room, nakaka-drain po talaga. Papasok ka sa isang room, habulin mo yung oras, dapat bago mag-uwian, kaya talagang room to room. Pero yun, salamat sa Panginoon, isang pagpapaliwanag, isang pangangaral, at mahigit 300 mag-aaral ang tumanggap sa ating Panginoon. Purihin natin ang ating Panginoon. Kaya po, ilang teachers? 20 plus, 20 plus po ang teachers, lahat yun, binigyan ng banal na kasulatan, lahat sila, galak na tinanggap ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang ating Panginoon. At sa lugar po ng Sitio Tubigan, alam niyo yung ang kaganda po ng mga humahayo, nakakarating kami ng iba't ibang lugar. Imagine niyo, naikot namin ng halos Bulacan. Kung ako'y simpleng may bahay lang, makakarating ba ako ng Bukawi, ng San Ildefonso, at dito sa Binagbag, nagkaroon kami ng pagkakataong makarating sa Canada, sa USA, at itong week na to, mag-cross country naman kami, pupunta kami ng Japan. Yung po pangalan ng mga street nila, USA Street, Canada Street, at ang susunod, Japan Street. Katuwaan po yung nasa sasakyan. Mag-cross country naman tayo. Wala tayong passport, hindi tayo bumili ng plane ticket, pero nakarating tayo ng iba't ibang bansa. At sa lugar po ng Tubigan, Canada Street, ito talaga kasi squatter area. Bagaman lugar siya ng pataniman ng mga okra, talong, buko, pipino, sili, talbos, yun ang hanap buhay ng mga tao doon. Pero makikita nyo, mga Bisaya sila at Bicolano. Nalipat sila doon, mga nanirahan sila doon, galing sila sa kanilang mga probinsya, at napakarami pong pinagaling, iniligtas ang ating Panginoon. Yung si Miracle po, hindi ko siya makakalimutan kasi Miracle, yung nagbo-board exam ngayon. Pagpunta namin sa bahay, sabi niya, hindi ko to bahay ito ng kaibigan ko. Si Janice, nadagdan na namin siya ng isang araw doon si Janice. Pero si Miracle, sabi niya, dalaga po ako, pero may anak. Proud pa siya, sabi niya, dalaga ako, pero may anak ako. Ilang taon ka na? 20 plus, parang 28. At binahagi na ng salita ng Diyos, pinangaralan, at sabi nga ni Carla, nais mo bang magkaroon ng asawa? Hindi siya kumikibo, hindi siya sumasagot. At ang sabi nga ni Carla, naniniwala ka ba na ang bahay at lupa minamana buhat sa magulang? Pero ang mabuting asawa, minamana buhat sa Panginoon. So, Erwin, si Isa, mana mo buhat sa Panginoon. Jackie, si Clement, mana mo siya buhat sa Panginoon. Sino ba masasabi ko? Si Renhard ba o si Jillian? Jillian, mana mo ba si Renhard buhat sa Panginoon? Masasabi mo? Dahil ang mabuting asawa, Pipay, mana mo ba si Angel buhat sa Panginoon? Mabuting asawa. So, yun. Kaya ngayon, yung babae, nung narinig niya yung pangangaral na ang mabuting asawa ay mana buhat sa Panginoon, idadalangin mo. Mira, hihiin mo yan sa Panginoon. Hindi yung pag may nakachat ka lang, may nakilala ka lang, may pinakilala sa'yo, yun na. Hihiin mo siya sa Panginoon. At alam yung ngingiti-ngiti lang siya. Pero nang idinalangin na siya, nagasip kami ng dalangin, una pinatanggap, at nang nagasip na kami ng dalangin, na sabi namin, Panginoon, magpamanahan mo siya ng mabuting asawa na mag-aalaga sa kanya at sa kanyang anak. Alam niyo yung
siguro na ranasan niya ang pag-ibig na ito ng ating Panginoon. Purihin natin ang ating Panginoon. At dahil narinig nga nila habang nagbabahay kami, isang babae ang lumapit sa amin at ang sabi nga niya, ang biyanan ko po na stroke nung July lang. Tama ba? Puntahan niyo po dahil naniniwala akong pagagalingin niyo siya. At nung dinalamin niya si nanay, at doon na inalam namin ng root cause. Napapagalitan ako ni Pastor kagabi. Kaya lang sabi ko, kailangan mo nang malaman yung root cause. At nung malaman niya namin, dalawa na yung naging asawa niya, pero parehas siyang walang pinakasalan. Nagkaroon siya ng ilang anak? 6 sa una, tapos meron pa kaya sobra yan, lampas sa 10. Kasi sabi niya, bakit gano'n? Nananalangin naman ako araw-araw. Siguro sinasabi pa niya everyday yung, hello God? Hello Jesus? Kasi nagtatanong siya, bakit ako na-stroke? Bakit ako ngayon ganito? At nang tinanong namin, kumusta po ang buhay niyo? At yun nga, sabi niya, una pang sabi, patay na Pero ang totoo, iwalay na sila. Pero yung isa talagang namatay. Kaya sabi nga namin, hihingi niyo po yan ng tawad sa Panginoon. At ang Diyos naman ay mabuti na lahat ng ating kasalanan ay Kanyang ipapatawad. At siya po ay nakatayo, naitaas yung Kanyang hirap talaga. Itong kaliwa, kaliwa. Pero nakita namin yung Kanyang pagsisigasi. Itinataas ng Kanyang kabilang kamay dahil nagnanais siya na muling gumaling, muling makalakad at makapaglingkod pa sa ating Panginoon. Purihin natin ang ating Panginoon. At ang isa pa naman hindi makakalimutan yung nakulungang asawa. Talagang naman nagkakatuwa kami. Dahil dun sa na-stroke, syempre umiiyak. Wala naman siyang asawa. Pambili daw ng gamot. Pag kami nag-ipon-ipon na, bubunot na po kami. Makaipon kami ng 500, 300, iaabot namin yun doon, sa na-stroke na yun, bagamat nakasalalay ang aming tangkal. Kasi talaga nagbibiruan. Ito na lang ang pera ko. Ito na lang. Pero nakasolve, nag-share na lang sa ulam. Pagdating pa namin sa isang tahanan, nakulong naman ang asawa. 7 ang anak. Walang pinagkukunan. At yun nga, sabi niya, sabi namin walang imposible sa Panginoon. Kung dito sa affliction na to, makakaranas ka. Dahil si Boy Suma, binabagi na ng mga kasama. Nakulong, lifetime, akala namin hindi na makakalaya. So, balik ngayon, kasama namin na naglilingkod sa Panginoon. Kaya ang asawa ko, nung pinatanggap namin siya sa Panginoon, ibinalangin na ang asawa niya sa loob ng bilangguan ay katagpuin ng Panginoon upang magkaroon ng tamang landas na paroroonan at sa kanyang paglaya, makapaglingkod sa ating Panginoon. Purihin natin ang ating Panginoon. At ang sabi nga niya, opo, doon po sa kulungan, may Bible study din. Kaya sabi nga namin, si Boy Suma sa bilangguan kinatagpo ng Panginoon. Kayo ba, gusto niyo ba sa bilangguan pa kayo matagpuin? Huwag na! Naisip natin sa ating tahanan, sa araw-araw, makatagpo tayo ng ating Panginoon. Basahin niyo ang Bible. Huwag niyo lang tayo sa kulungan magbasa ng Bible. Sa bahay pa lang, basahin niyo na. At tunay po, syempre, dumukot ulit kami. Piko ang anak walang trabaho, walang asawa. Sabi nga niya, pinupunta ko pang asawa ko. Dinadala ko ng pagkain. Dumukot ulit ang grupo namin. At nakakabuo naman ng 300, 400, at pag inabutan niyo sila, yun yung tunay na pag-ibig. Hindi yung nangangaral na ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay nagpapagaling. Ang Diyos ay iniibig ka. Pero bigla ka na lang tatalikod, ipadama mo. At alam nyo, the moment na inabutan nyo sila, sasabihin namin maliit na halaga lang po yan, galing sa Panginoon, makikita nyo, ngingiti sila, at meron pang lumuluha. Dahil tunay nakamdaman nila na hindi lang puro salita, merong gawa. Faith without action is dead. Kaya,
niyo si Rachel, ha? Dahil kami pa ngayon dukot talaga. Pababaunan niyo si Rachel, aabutan niyo. Dahil talaga, pero last week na to. After these 6 weeks na bakasyon, magpupuno ang lahat, patuloy tayong makikisa sa tawagan ito ng Panginoon. Sa ating brother boy, ay pinagpapatuloy ng ating Sister Auckland. Kaya minsan pa, malakas na papuri sa ating Panginoon.